Ngayong gabi po ay last part na ng ating series ng The Discipline of Service. And next Sunday po, Pastor Brent is going to preach to us online. Live din po yon. But tonight, let me just bring this series into a conclusion. You know, naalala ninyo yung first part natin, how serving is very important in the eyes of God. And if we have developed a heart of a servant, ito yung susi sa atin how to get along with our companion, yung mga asawa po ninyo, yung mga kasama nyo sa bahay, how we get along with others, how do we get victory over ourselves, di ba? Yung mga mapaglingkod na tao. And it's also the key to having the presence of God sa buhay natin. Because God loves the lowly. He's attracted to those who serve, becoming like the Lord. And it's also the key to having a healthy mental, emotional, and spiritual health sa atin. So ngayong gabi, tatalakayin natin after we have discussed last week about the 3 attitudes of a servant. Ano-ano nga uli yun? A servant is humble, a servant is devoted, and a servant is faithful. Ngayong gabi, I want to bring it to a landing by addressing or sharing with you the different marks of a true servant. Ano ba yung mga symptoms makikita talaga kung ang isang tao ay totoong lingkod, nagsisilbi. Alam nyo kasi dito sa Cornerstone, plus yung mga nanonood sa atin outside the church, I know you have been serving. It's good to know, it's good to be validated, it's good to be commended. But God is our judge. He is the one who judges us and can see all the labors and sacrifices. So maganda makita natin, kasado ba ako rito sa mga mga taong merong tunay na marks o mga symptoms, or we can't say symptoms, but true marks of a servant. So number 1, how will you know? A servant has no spirit of competition. Hindi nakikipag-compete o parang laging merong dapat siyang panalo sa pagsisilbi, dapat siyang nanguna, siyang wala itong karerahan, mga iha, mga iho. Sa mata ng Diyos, hindi kailangan tayo ay nagkukumpara ng ating paglilingkod. Oy, sasabihin ng isa, mas marami ang oras ko sa paglilingkod kaysa kay sister, mas mukhang ako ang katanggap-tanggap sa Diyos. Si sister, naglampaso nga o kaya naman ay nagtapo ng basura after an event. Pero tingnan mo naman siya, parang hindi siya masaya. You know, serving is not a competition. True servant has no spirit of always competing with one another. Wala siyang kailangang patunayan sa iba. Wala kayong kailangang patunayan. You just need to have this heart wholly surrendered to God to serve Him. Nothing to prove, no reputation to defend. Amen? Jesus taught us this by losing our lives, di ba? Naalala ninyo, the very heart of servanthood is denial to self. Denial of our identity and individuality. Pero the more we do that, we would find them. Hindi ito usapin, di ba, ng pag-aral natin na may ranggo ako, hindi ako dapat utusan. Oy, pastor na ako, hindi ako dapat pakiusapan. You know, ilalagay sa lugar. So, this servant seeks to strengthen and encourage his brethren everywhere. Yun ang kanyang laging goal, makapagpalakas, makapag-build up ng kapatiran. Kontento siya to remain out of the picture. Hindi kailangan parang kinukumpara na, siya laging malawak ang exposure ng taong ito. Ako dito nasa likod, behind the camera, o kaya naman di man lang, na puna. Jesus never wanted a worldly reputation. Tandaan ninyo yan. In fact, He chose something. He chose a mission. He said yes to His Heavenly Father and something that is not popular. Sino ba naman ang sisikat na pag ikaw ay inalay mo ang iyong buhay, mamatay doon sa krus para sa kasalanan, pag ako ng kasalanan ng sanlibutan? Kaya nga, He looked like a failure. But the Son who's willing to serve the desires of His Heavenly Father. So the Lord never struggled with identity. The Lord never struggled with individuality problems.
His identity was in another. It was in his Father, Heavenly Father. So true identity is the identity we find in God. We are created for His pleasure. Walang kumparahan, walang competition. Just be happy serving. Yan ang mark ng true servant. A servant is real. Nagpapakatotoo. He is not playing a role or putting on a mask. You just simply want to serve. No competition, not to always say, I'm the first, you're the last. Pinalakpakan ako, ikaw hindi. Niregaluhan siya, ikaw hindi. Siguro hindi ka sikat. Nothing to do with that. Alright? So you know, are you a true servant? Are you competing? Then kung hindi, check. Wow, you are a true servant of God. Number 2, a servant will do over and above his duty. Maaring iba sa inyo ikagugulat, over and above his duty pa. Yung nga lang assignment ko, ang bigat-bigat na. Lalagpasan ko pa. Bakit kaya ganon? Alam niyo po ba, marami sa Bible, may mga scripture na nagsasabi that if you only do what is expected of you to do, you are not a profitable servant. Sabi doon, unprofitable. Kasi ginawa mo lang yung inaasahan sa iyo. For example, napakisuyuan ka na pakidala naman ang sulat na ito doon sa ating kapatid. Kasi wala siyang telepono. Halimbawa lang, may ipakikiso, ipa-deliver. May sakit siya. Pero hinigitan mo pa yung iyong paglilingkod. Hindi ka lang nagdala ng ipabibitbit. May binili ka pang iba para ipasabay sa pagbigay. You know, that is doing above, over and above your duty. Meron kang mga pasabay, meron kang mga ekstrang idinagdag dahil andoon nag-uumapaw ang puso mong mapaglingkod. But you know, this point requires flexibility and resilience. Ano ibig sabihin ko rito? Flexible ka dapat. You know what? When you say resilient, that means you are strong, you are tough, you can recover quickly from a difficult situation para mo magawa yung over and above your duty. Why? Naalala ko, nag-iisip ako ng isang servant kanina habang nagkakainan sila. Talagang, you know, give me a character, Lord, in the Bible who is so commendable for doing above his duty, over and above his duty. And naalala ko si Epaphroditus. Maring ang iba sa inyo, you have not heard of this servant, Epaphroditus, but he is a servant of Paul. He was so willing to serve Paul. Why did Paul value Epaphroditus? Because Epaphroditus is a courageous man. Matapang na tao, willing to put himself to be at risk in order to come to the aid of Paul and the advancement of the gospel. Ibig sabihin, handa siya harapin kahit nang susuungin niya, ay sasamahan niya si Paul sa kulungan. Saan ka naman nakakita? Sino ba naman ang may gustong maglingkod sa isang taong nakakulong? Nung araw po pwede yun, napadadala siya doon. Paglingkod mo kasi nakabukod si Paul sa isang kwarto. Hindi siya yung parang seldang ang dami-daming kasama. Nakagaya ng nai-imagine natin sa Pilipinas, sa Muntinlupa. Nung araw hindi ganun ang mga kulungan. Parang house arrest ang nangyari kay Paul. Hindi siya pwedeng lumabas. And so, what happened at that time, yung church ay nagpadala sa Philippines. Nagpadala sila ng isang kapatid ng pangalan si Epaphroditus. He was willing to serve Paul. And this is the kind of man, says Paul, whom we should honor. Kinumen niya sa Epaphroditus sa mga verses sa Philippians. Si Epaphroditus ang epitome ng selfless, loving, sacrificial servant of Jesus Christ. He's doing above his duty. He's serving more than what is expected of him. To the point, nagkasakit na siya. Nagkasakit siya ng kalilingkod kay Paul. At kaya naman si Pablo ay nag-alala rin. At nung naipamalita ni Epaphroditus na siya ay nagkasakit, nalaman ng kanyang mga kasimbahan, nag-alala rin siya dahil baka nag-aalala rin ng iba. So parang ipinag-aalala niya yung mga taong nag-aalala sa kanya. Hindi ba parang may ripple effect? Ganun siya ka-dedicated.
sa paglilingkod. Kaya parang sabi, pagka ganun rin lang sabi ni Pablo, pauwiin na lang natin si Epaphroditus kaysa nag-aalala naman sila. Can you imagine that? Para siyang naging parang ping-pong ball na lang sa kalagitnaan ng kanyang karamdaman. Willing siya to put his life at risk. Kung babasahin ko ito sa Tagalog, sa Philippians chapter 2, verses 25 to 30, napakagandang episode ito. Ang sabi dito ni Paul sa sulat niya, iniisip kong kailangan ng papuntahin dyan ang ating kapatid na sa Epaphroditus. Sabi niya, kamanggagawa, co-servant, at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo rito upang magdala sa akin ng mga kaloob. Binigyan nila ng pera si Paul, nasa kulungan, baka walang panggastos, walang pangkain. So si Epaphroditus, ay Epaphroditus, dalhin mo to ron, ikaw ang magbitbit. Hindi lang siya pinabitbit, maiwang ka na dyan Yung pagbitbit, okay lang, pero sana lalabas. Si Epaphroditus, sige, dito na rin ako titira, pakukulong na rin ako. Hindi ba't over and above his duty na yon? Pero ang sabi rito, pinadala ninyo siya rito upang makatulong sa akin at mapumayag naman. At sabik na siya sa inyong lahat. Yan ang sabi ni Paul. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. So sa verse 27, ang sabi sa Tagalog rito, totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Aba talaga naman, bingit, kamatayan, buwis-buhay talaga itong si Epaphroditus. So balit, sabi ni Pablo, kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya kinahabagan, pati ako kinahabagan ng Diyos para huwag na raw madagdagan ang kanyang kalungkutan. Dahil kung hindi gagaling si Epaphroditus, mas malulungkot si Paul, mas maraming malulungkot sa mga simbang nagpadala sa kanya roon. Tingnan ninyo ang damdamin ng tunay na naglilingkod. Iniisip pa yung ipinag-aalala ng iba. Kaya sabi dito sa sulat ni Pablo, kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. You will see that verse, receive him like a true servant of God. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Tinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang hindi nyo kayang gampanan. I salute Epaphroditus. Sana magawa ko rin yun kung kinakailangan. To do above, over and beyond my duty. Kaya hinahamon ko po kayong mga nakikinig. Ano ba ang level ng paglilingkod ang tunay ninyong ibinibigay? May dugo na ba? Mamamatay ba? Minsan, di ba, naglalabasan ng mga reklamo natin, tayo napapagod. Totoo naman, nakakapagod. Totoo, minsan tayo walang tulog. May araw, dala ko na ang unan sa taxi. I was looking for a 20-minute window just to close my eyes and take a nap sa loob ng Grab car para lang makabawi-bawi if this is a heavy schedule for the day. But do you know, wala pa yan sa katiting na ginawa ni Epaphroditus. Iniisip ko, nako, talagang yan na hero, kaya talaga palang tama yung sinabi ni Pablo, tanggapin ninyo siya at igalang bilang isang tunay na nalingkod ng Diyos. I want God to really say one day, Hazel, you're a true servant of God. By God's grace and ang prayer nating lahat sa ating church family, that we are truly God's servant, not complaining, not having the spirit of competition, and we are those who are doing above what is expected of us to do. Doing above our duty doesn't expect a thank you. Masaklap man po itong sabihin sa lahat na minsan hindi kayo mapapasalamatan. Minsan hindi kayo mapapalakpakan o matatapik man lang sa ating mga balikat. But Jesus teaches us to go the extra mile and then not to think that we have done anything extraordinary. We want to do the extra mile. Yung extra mile na yon, yung mga pumupuntos sa langit. Yun ang natitigan, yung extra mile. Kasi what is a servant if he doesn't do more than what is expected of her? Kaya sabi doon, hindi ka pa profitable servant. Kumbaga, wala pang tubo sa'yo. Because you are just doing what is expected.
gosh, minsan lagi ko iniisip yun, Lord, how can I exceed? Kung ito ang expectation sa akin, sige, may idadagdag ka kahit konti. You know, o kaya, mas galingan mo. Ang inaasahan sa'yo ay parang nagpa-deliver lang, di lang, sabihin mo, ako na po nagbayad. Di ba, ang saya-saya. Praise the Lord. Yung iba sa inyo, magpuso-puso kayo riyan. Sabihin nyo, ginagawa ko na yung PH. Hallelujah. God bless you if you are doing that. So, you know, we depend on our outlook and response. Yung outlook natin and yung response natin, it matters sa heaven. There will be occasions in our life where we are unappreciated. Uulitin ko to ulit. We are unrewarded. We are unrecognized for all the hard work. Minsan, luluha kayo ng bato. Huwag kayo mag-alala, sa tagal ko nang naglilingkod, may mga occasions that I really cried so hard because I felt that I was not valued, I felt that I was not appreciated, at maraming beses gusto ko mag-resign. Totoo yan. But not when I became a pastor. Those were the years where I was so immature. As one who's volunteering, as one who's full-time na ako noon, full-time na ako nag-work sa church. But that time, I was so immature. I was seeking for validation. I was seeking to be noticed. And it is a hard thing to be trapped doon sa mga expectations na ganoon. You know, a true servant is not motivated by applause and validation of man. Kaya dapat maalala natin lagi yung sa Colossians chapter 3, verses 22 to 24. Anong sabi rito? Slaves, obey your earthly masters in everything you do. Try to please them all the time. Yung mga naglilingkod raw, mga nagtatrabaho, may mga boss kayo sa trabaho, mga amo. Sabi rito, try to please them all the time, not just when they are watching you. Wag lang daw silang pasayahin kung sila'y nakatingin. Sabi ng Colossians, serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Paglingkuran ninyo siya ng tapat at wagas dahil sa inyong pagkatakot, banal na pagkatakot sa Diyos. May paggalang kayo sa Diyos. Kaya kahit di nakikita ni Madam, ni Sir, ay talaga namang wagas ang ating paglilinis, ang ating pagluto, paglilingkod. Ganon din sa ating mga ITs, mga retailers, mga nagtatrabaho sa banks, mga nagtatrabaho sa hospital. Do it as unto the Lord. Sabi dito, serve them sincerely out of your reverent fear of God. Verse 22 says, work willingly at whatever you do. Kahit ano pang larangan ng iyong trabaho. Work willingly as though you were working for the Lord rather than for people. Gaano ba kaliwanag yung verse na yan? In other words, kahit ano pang trabaho, kaya ikay nagmamaneho ng taxi, tricycle, ikay nagbebenta sa mga bangketa, ang sabi doon, kung ikay tindera, ikaw ay upahang tindera, gawin mo ng magaling, may kagalingan na parang ang boss mo si Lord. At ang sabi rito, remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. Hindi ka man umentuhan ng iyong boss sa lupa, ang sabi ng Diyos, ako ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Gawin mo ang inatang sa iyo, ang responsibilidad mo, as if you are doing it for the Lord. Kaya ang isang taong ganito ang kanyang puso, hindi siya maghahanap ng palakpak, kasi pag ikay pinalakpakan, iyan na ang iyong reward. Ayokong ang reward ko ay palakpak. Kasi tapos na, palakpakan. We don't want to settle for that kind of reward. Or that kind of reward na parang pinost ka sa Facebook, pinasalamatan ka. Alam niyo po ba, ang hirap maka-catch up. Mag-thank you ng mag-thank you sa mga nagpapadala ng pagkain sa bahay. Kahit sa mga nagsaserve dito sa church, we decided not to put the names. Kaninong credit, kaninong picture ba ito? Sino bang naging video camera dito? Camera crew? You cannot catch up. Sa mga na-validate publicly, good. Sa mga hindi, don't worry. The Lord does not forget. Yun ang mahalaga. Yun ang napakahalaga na hindi ka nalilimutan ng Diyos.
Malimutan ka na ng tao, hindi bali na yon. Ang Diyos ang magagantimpala. Amen! Puso tayo lahat dyan dahil gusto ko rin yun. Nabe-bless ako sa mga sinasabi ko ngayon. Hallelujah. Na-encourage ako na patuloy maglingkod dahil ang Diyos nakatingin sa ating lahat. And sabi niya, He will reward. He will not shortchange us. Sasabihin mo, ang dami ko na kasing naabono sa mga pataksi, pag-grab. Alam niyo po ba, bilib ako dito sa ating mga volunteers. Pinubok nila sarili nila, nagtataksi sila. Ang gastos mag-serve sa Cornerstone. Sa totoo lang. Pero, hindi ako nangangamba ron. Inani na nila yon. Alam ko na bless na sila ron. Di nga ako minsan makatikim ng blessing nila. Pero, hindi ba nila yon? Hindi ako nahihiyang sila'y gamitin ni Lord, mag-serve. Hallelujah! Why? Because I'm so happy to see them being blessed. Kumukurot lang yung mga yan sa kanilang mga yaman. Ang yayaman ng mga yan. Patuloy kayong i-bless ni Lord. These words are creative. It creates. I release that blessing sa inyong lahat that the Lord will shower to you all the blessings. Ang tataas na mga kamay na nandito sa studio. Hallelujah. Ako rin, Lord, alalahanin mo. Amen. Kung kayo nasa kwarto na nanonood, receive that by faith. Because God said, He will do according to your faith. As you believe, you say, I will do. Hallelujah, may gantimpala. So, we are not working for a man, kahit pang boss may napakasungit, o kaya naman ay mapagsamantalang boss, don't worry. Do it as unto the Lord. Amen. That's number 2 points. A true servant will do over and above his duty. Number 3, servants delight in the service of small things. Sa mga malilit na bagay. Alam niyo si Dorcas sa Acts chapter 9 verse 39? Sabi rito, Dorcas served God simply by making garments for the widows. Ang kanyang talento, ang kanyang abilidad ay manahi. Sino ang pinagtatahi niya ng mga damit? Ang mga balo. Yung walang source ng income, walang asawang mabibili pa ng damit para sa kanila. Si Dorcas, siya na ang nagtahi. Siya na. Susukatan niya. At kung papaano niya, problema niya na yon. But she enjoyed doing those small things. Hindi man makita ng tao, hindi man alam na siya na ang nagbigay ng damit. A true servant delights in doing small things. Kahit na parang hindi yun bagay sa pagkatao mong ginagawang paglilingkod. Parang ito lang bang kaya kong gawin? Minsan may ganong drama ang mga tao, di ba? Ito lang bang kaya kong gawin? Talaga bang pang-back up lang ako ng mga kantahan? Sana naman dumating ang oras kung ako naman ang mag-lead. Don't worry about that. Kung small things, kung big things ang na-assign, galingan. Dahil ang pag-judge sa atin ng Lord is kung ano yung talagang ipinagawa sa atin. Sa akin, walang maliit, walang malaki. Walang malaking crowd, walang maliit na crowd. Pag yun ang nais ng Diyos na gawin mo, kahit sa isang tao mangaral ka, amen sa Diyos yun. O kaya sa 1,000 mangaral ka ron. Hindi yung sa pinito ng, siguro pag malaki ang crowd ng aking pangangaralan ay mas may bilang sa langit. Mas maraming masisave, pero it doesn't mean na ikaw ay mas mahalaga doon sa isang nagsilbi doon sa maliit na group. You understand what I'm saying? Lahat may value sa Panginoon. So a true servant values what she's asked to do. Yung kanyang post, binavalue niya. Kahit tagakuha ng picture. Kahit para ito na naman, kaya kagawin. Smile kayo. Sana naman daw, siya naman daw ang kinukuna ng picture. Pero alam niyo yon, hindi ito maglalapat-lapat lahat ng ating mga ginagawa para maka-reach out sa mas marami kung walang taong willing to do small things. I really commend all of you who are behind the scenes. Thank you for really serving so that we can come up with this online service at yung may mga D-groups sa inyo, mga weekenders na patuloy na umaabot sa tao. Minsan ang paglilingkod na ginawa niyo, nagluto kayo ng biko at dahil yung mga hindi pa kumakain at hindi nakakaluto sa mga bahay ng amo nila,
Iyon ang iyong paglilingkod. Hindi ka parang si Dorcas na nananahi ng garment, but you are cooking, you are serving. Alam niyo po, nandun ako sa service ng 11:30 at one time and 10 a.m. sa Bible House. Nakita ko yung abutan nila ng mga pagkain dahil merong isa doon na hindi pala siya nakakalutot, kaya pala payat na payat siya dahil hindi siya nakakakain sa kanilang bahay. Lahat naman pala, kaya pala siya may bag. Ang dami talaga niyang inuwing pagkain. And I was so happy. Pati yung favorite kong biko, binigay ko na rin. Sabi ko, pwedeng patikim kahit isa. Kasi baka naman yung nagbigay, oy, salamat nakalimot ka ngayon magpadala ng biko. Hinahanap ko yon. Naglaway ako, di ba? Pero what I'm saying is, it's a joy, it's a culture here in Cornerstone. Amen? Little things, big things are all equal kay Lord basta ito'y pinaglingkod natin sa Kanya. The world sees us how we act in the little events of life. It's the little things in life that tells a lot of us. Doon sa maliliit na bagay, doon ka nakikilala. Sa maliliit na bagay, doon ka nasubok kung talaga ikaw ay may katapatan sa paglilingkod. Ministers may impress you with their ministry, but can depress you by their behavior. Kung ano pa yung yung lumusot sa mga private times, doon pa siya nasilat. Alam niyo, pag sinang nasilat, ayos na eh. Ginagalang sa marami. May biglang out of, yung galit, or kaya nasukat na yung kanyang paglilingkod ay parang hindi tunay minsan. So, what's number 3 points? Servants delight in the service of small things. And lastly, servants put people before projects. True servants consider the person before the output or the outcome or any activity or events. Napakaganda nga ng event. Nag-away-away naman. Di ba minsan ganon? Wow, ang ganda! Ang daming taong nagpunta. O kaya naman, ang galing! Yung pa-birthday ni nanay. Success! 80 years old na si nanay. Magkakapatid kayo, hindi kayo nagkikibuan. Willing kayong mag-serve para sa inyong ina, sa nanay, sa magulang. Pero hindi nyo inayos ang inyong mga relasyon. A true servant put people before projects. Jesus, the true servant of all, always put friendship before function. Relationship before results. Always be sensitive kung may nasasaktan na. Laging isaalang-alang. Ano kaya mararamdaman ng kapatid na ito pagka binalasahan ko ng kung anong salita? Wala ka napatunayan doon. Kailangang makita yung sinseridad. Kailangan makita yung bakuran natin bilang isang pamilya. Amen? That's why they don't demand to serve. These true servants don't demand to serve, but they're ready to serve when there's a need. Basta may need, taas kamay. Sinong volunteer? Ako po, bakante ako ng gantong oras. Ano pong pwede kong gawin? Ano pong pwede kong itulong? Nauubusan na nga tayo ng mga ipatutulong dahil ang dami-dami gustong tumulong. Salamat sa Diyos. Hindi natin problema yan dito sa Cornerstone. But if you're watching, you're a pastor and you're running a church, sometimes it could be disheartening for you. You're discouraged because your people are not being motivated. Can pray to God and say, Lord, that you would shift the culture ng church. That there will be volunteers arising, especially in these last days. We need those hands. We need those volunteers serving in the house of God. So, if you are that person, you guard the feelings of others. You put the person before the event, the project, the activity, evangelism man yan, men's meeting man yan, mga nanay, Mother's Day, or anything. Pagkaisahan na hindi kayo nagkakasira-sira ng dahil sa isang project. Amen? Kasi sayang ang ipinaglingkod, sayang ang mga inabono. Kung in the end, nagkasagutan lang kayo. Nakakalungkot yon. Hindi lamang sa akin bilang pastor. Nakakalungkot yon sa Holy Spirit. Nakakalungkot yon sa Diyos. So marami tayong pwedeng mga pagtulong-tulungan at pagkaisahan. Hindi bali ng hindi masyadong pulido. Basta ang saya nating lahat. We tried our best. We gave our best.
at magsawanan na lang tayo ng sabay-sabay. Alam niyo po, nung araw, napaka-perfectionist ko siguro. Ang bilis makita sa mukha ko pag ako'y displeased sa mga output. Natatawa sila kasi totoo. Alam yan ng mga mahigit 10 taon na sa church. But over the years, I realized, sabi ko, wow, it's better to just mellow down, and relationship is better. I value relationship more than yung output. Nakakahinga na ako ng maluwag kahit nakita kong hindi gaanong kagandahan yung mga decorations. Okay na rin. Mahalaga yung kaluluwa. Mahalaga na ihanda nila yung mga sarili nila. Tumulong sila. Natatawa na lang ako minsan. Sabi ko, Lord, thank you. Nabago na rin pala ako. Pero galingan ninyo sa susunod. Hindi ko sinabing laging substandard ang gagawin. Hallelujah. Ay, natatawa ko iba sa inyo dyan. Kasi alam nyo kung ano yung best at kung hindi best. Huwag gawin pag hindi natin kayang ibigay ang ating best. Amen? Malapit na ating mga anniversary, malapit na naman ang ating mga combined meetings. Nakaka-excite. Maraming maglilingkod, maraming magsaserve. We will protect the harmony and unity of the church sa biyaya ng Diyos. God is raising up a generation of true servants sa ating lahat. We consider relationship above projects, people above our activities or events. Amen? So ngayong gabi po, let's pray. Let's continue to put a hedge, ask God to put a hedge around us as a church, different congregations. And to those who are watching who's not from Cornerstone, I'm believing for you that God will raise up a number of volunteers sa inyong simbahan, that they will be motivated as well. Let's pray. Father, I thank you. You are the God who truly served. You sent Jesus, your Son, and Jesus is the true servant of all. Father, I thank you that we will have this nature and character of the Lord. True servanthood is the culture of this church. And we are thanking you, Lord, for the grace given to us. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga desire ng mga tao to offer what they have, their talents, their gifts, Lord, to you. Salamat, Panginoon. Kalakasan, kagalingan sa katawan sa mga taong may sakit ngayong gabi, that they can continue to serve longevity, I pray in the name of Jesus. Thank you, Lord, for unity and harmony in this church. And we continue to pray, Lord, that you will strengthen us as a team, that you will strengthen our dear brothers and sisters who are watching right now from different churches. Lord, I pray for your blessing over them, oh Lord. Thank you, Jesus. I speak increase over their church. I speak the provision of God over these churches who are seeking, Lord, for provision and direction in the church. Thank you, Lord. May we be a blessing to them. Continue to release your blessing to us in Jesus' name. And if this is your first time and you have not given your life to the Lord Jesus Christ, tonight is the night of your salvation. Sa mga nanonood ng replay, maybe the day after, if this is your first time, wag kang mag-atubiling, isuko ang buhay mo sa Diyos. Because life is meaningless outside God. Life is vanity outside God. And if this is your heart tonight to give your life to Jesus, sa mga natag, sabihin niyo po itong panalangin na ito. Panginoong Jesus, I am here. I'm convicted. I receive you in my heart. Be the Lord of my life. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Cleanse me, Lord, tonight. I receive you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. I know some of you have prayed this sincerely in your hearts, and I know that God noticed you tonight. I'm encouraging those who have broken hearts tonight, those who are weak, those who are sick. Let's continue to cling to the Lord. He is our Savior. He is mighty to save, mighty to deliver us from anything that wears us down, puts us down. God is our victory. Amen. God bless you. Matulog kayo mapayapa ngayong gabi. Magpatawaran at baka hindi na kayo magising bukas.
Sabihin sa Panginoon, Lord, linisin mo ako ngayong gabi. Don't sleep if you are not right with God. Get right with God every day. Amen? I love you. Kita-kita ulit sa mga susunod na weeks. Next week will be Pastor Brenda. See you. I love you. Mwah!